At para sa ating mga balita, Israel, uumpisahan na ang gera kontra Houthi. Mga opisyal ng grupo, tumakas. At proxy ng Iran sa bansang Iraq, ayaw nang lumaban sa Israel. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kahapon ay nagbabala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu laban sa mga rebelding Houthi sa Yemen at sinabing gagamitin ang kaparehong lakas at puwersa na ginamit laban sa Hamas at Hezbollah. Ang nasabing banta ay nagsisilbing pahiwatig na ng Israel na papasok na naman sila sa isang panibagong kampanya laban sa nasabing proxy ng Iran. Yan ay matapos na bumagsak sa Tel Aviv ang isang ballistic missile noong nakaraang linggo. Ang nasabing banta ng punong ministro ay nakatanggap naman ng reaksyon mula sa ilang mga opisyal ng pamahalaan at sinabing mas mabuting atakihin ng direkta ang bansang Iran sa halip na targetin ang mga proxy sa Yemen. Sa isang video message ni Netanyahu matapos ang pulong ng Security Cabinet sa bayan ng Safed, sinabi ng punong ministro na mayroong katuwang ang Israel sa operasyon nito laban sa mga Houthi. Dahil anya, gumagawa din ng mga airstrike ang US at Britanya sa Houthi mula pa noong nakaraang taon. כפי שפעלנו בעוצמה נגד זרועות הטרור של ציר הרשע של איראן, כך נפעל נגד החות'ים. רק שבמקרה הזה אנחנו לא פועלים לבד. ארצות הברית וגם מדינות אחרות רואות כמונו את החות'ים כאיום לא רק על השייט הבינלאומי, על הסדר הבינלאומי. ולכן אנחנו נפעל בעוצמה, בנחישות ובתחכום. ואני אומר לכם שגם אם זה ייקח זמן, התוצאה תהיה אותה תוצאה. אותה תוצאה כמו מול זרועות הטרור האחרות. Ang bantang ito ay sinabi niya isang araw matapos ilunsad ng nasabing rebelding grupo ang isang missile na sumabog sa isang playground sa Tel Aviv noong nakaraang Sabado. Pag-atake na sumugat sa 16 na individual at nagdulot ng malawak na pagkasira matapos mabigo ang air defense ng Israel na ma-intercept ito. Ito ang ikalawang pagkakataon na nagpatunog ng alarma sa gitna ng hating gabi ang Israel dahil sa missiles ng Houthi na pinasabog sa gitnang bahagi ng bansa. Matatandaan na isang missile warhead ang matagumpay na na-intercept sa labas ng airspace ng Israel at bumagsak sa isang bakanting paaralan sa lungsod ng Ramat Gan na nagdulot naman ng pagsira ngunit walang napaulat na nasaktan. Matapos ang pag-atake sa Ramat Gan, agad namang nagsagawa ng mga airstrike ang Israel laban sa mga Houthi sa Yemen, kung saan dose-dose ng aircraft ng Israel ang umatake sa ilang mga target sa kanlurang baybayin at maging sa lungsod ng Sanaa na kabisera ng Yemen. Layunin ng airstrike na wasakin ang 3 daungan na ginagamit ng grupo sa maritime activities nito, kabilang ang mga imbakan ng langis at gasolina at 8 tugboat na ginagamit sa mga barko ng Houthi. Ayon kay Netanyahu, kahit anya abutin ng matagal ang operasyon laban sa mga Houthi, tiniyak niya na ang resulta nito ay magiging katulad din ng resulta ng kampanya laban sa mga Hezbollah at sa mga Hamas sa Gaza. Kinumpirma naman ng ilang mga opisyal ng pamahalaan na nakapokus ngayon ang mga Houthi sa depensa ng Israel. Dagdag pa nila, magkakaroon pa ng mga susunod na pag-atake ang Israel sa Yemen. Ang mga naunang pag-atake ng Israel sa Houthi ay tila nagdulot naman ng mga malalaking epekto sa sistemang pinansyal ng grupo. Sa katunayan, iniulat kamakailan ng pahayagang Anadolu sa Turkey na nalugi ng tinatayang $313 million ang mga Houthi dahil sa pag-ataking ginawa sa pantalan ng Hodeidah. Ang nasabing report ay kinumpirma naman ng Yemeni Transport Ministry at Red Sea Ports Corporation.
Habang tila naghahanda ang Israel na paigtingin ang mga pag-atake nito laban sa mga Houthi, iniulat ng Channel 12 ng Israel noong Linggo ng gabi na halos lahat ng matataas na opisyal ng depensa ng Israel ay naniniwala na dapat umatake sa loob mismo ng teritoryo ng Iran. Iniulat ng Channel 13 na kabilang sa mga opisyal na ito ay si Mossad Chief David Barnea na umano'y nagsabi sa mga opisyal ng gobyerno na kailangang puntiryahin ang ulo o ang Iran dahil kung ang mga Houthi lamang ang tatargetin, hindi anya sigurado na hihinto ang mga ito. Pero naniniwala ang pamahalaan ng Israel na bagaman nagpasya ang mga Houthi na paigtingin ang kanilang opensiba laban sa Israel dahil sa kanilang mga missiles, naniniwala din sila na hindi lahat ng mga kilos nito ay coordinated or suportado ng Iran. Ayon pa sa ulat ng Channel 12, isang hindi pinangalanang opisyal ng pamahalaan sa Israel ang nagsabi na naniniwala ang Iran na magsasagawa ang Israel ng pag-atake sa kanila sa lalong madaling panahon. Kaya't nagsasagawa na ngayon ang Iran ng mga usapan hinggil sa kung ano ang kailangang gawin kapag nangyari ito. Ang pagpayag umano ng Israel na magkaroon ng ceasefire sa Hezbollah ay isang paraan upang lalong makapag-focus at makapaghanda ang hukbo laban sa direktang komprontasyon sa Iran at pagbayarin sila sa kanilang mga atraso. Ang pangamba ng Iran na baka umatake ang Israel anumang oras ay nakabase sa 3 punto. Una, ang pagwasak ng Israel sa air defense ng Iran na nagbibigay daan sa pagpasok ng Israeli Air Force. Pangalawa, ang pagkakaroon ng tigil putukan sa mga Hezbollah sa Lebanon at ang pagkapanalo ni Donald Trump sa halalan. Sa mga puntong ito, nagsimula ang pangamba ng Iran na anumang oras ay aatake na ang Israel. Tiniyak din ng Israel na hindi na muli pang mababawi ng Iran ang impluensya nito sa Lebanon dahil sa mga pinsalang tinamo ng Hezbollah at sa pagbagsak ng rehimen ni Assad. Bagaman ang direktang pag-atake sa Iran ay suportado ng mga opisyal ng pamahalaan, may mga ulat din na nagsasabi na iniiwasan ng Israel ang matagalang digmaan sa Iran dahil hindi pa nito kasang-ayon ang mga interes ng Israel sa ngayon. Gayunman, nangako ang gobyerno na lalo pa nilang pauunlarin ang kakayahan ng Israel para harapin ang Iran sa tamang panahon. Bagaman naging isang magandang pagkakataon sa Israel ang paghina ng impluensya ng Iran sa Middle East, nababahala naman ngayon ang Estados Unidos na posibleng ituon ng Iran ang focus nila sa pagbuo ng sandatang nuklear. Sa isang panayam sa CNN noong Linggo, sinabi ni White House National Security Advisor Jake Sullivan na pinayuhan nila ang pangkat ni Trump hinggil sa impormasyong natanggap ng Administrasyong Biden tungkol sa planong nuklear ng Iran. Ayon kay Sullivan, personal daw niyang sinabi sa grupo ni Trump ang banta ng nuclear escalation ng Iran. Kaugnay naman ng banta ni Netanyahu na magkaroon ng kampanya laban sa mga Houthi, may mga ulat na naglalabasan ngayon na 8 pangalan ng mga opisyal ng Houthi ang magiging target ng Israel. Kabilang dito ang leader ng grupo na si Abdul Malik al-Houthi at si Mahdi al-Mashat na pinuno ng Coup Political Council. Pero ayon sa mga ulat, tumakas daw ang mga lider na ito at ang iba pa sa mga probinsya ng Saada, Amran at Hodeidah upang makatakas sa napipintong pag-atake ng Israel o sa direktang pag-atake ng US. Ayon sa local media sa Yemen, mayroon daw ngayong malawak na hindi pagkakasunduan sa loob mismo ng liderato ng mga Houthi. Tungkol yan sa posisyon kung sino ang dapat mamuno sa Coup Political Council. Nais umano ng leader ng grupo na si Abdul Malik al-Houthi na i-appoint ang kanyang anak na si Qasem Hamram bilang pinuno ng konseho sa halip na panatilihin sa pwesto si al-Mashat na wala namang koneksyon sa kanilang pamilya. Si Qasem Hamran nakasal sa anak na babae ng founder na si Hossein Badr al-Din al-Houthi at pinuno ng Steadfast Program at Coordination Group sa pagitan ng Houthi, Al-Qaeda at ISIS, ang tanging kandidato para sa pinag-aagawang pwesto.
Pero nahaharap siya sa pagtutol ng ilang mga lider na naniniwalang sila ang mas karapat-dapat. Sa iba pang balita, proxy ng Iran sa Iraq, ayaw nang lumaban sa Israel. Kahapon, araw ng Lunes, isang ulat ang inilabas ng pahayagang Al-Akbar sa Lebanon, isang pahayagang konektado sa Hezbollah, na nagsasabi na nakipagkasundo daw ang pro-Iranian militia na Al-Nujaba movement kay Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani upang matigil na ng grupo ang mga operasyong militar nito laban sa Israel. Ayon yan sa isang mataas na opisyal ng rebelding grupo. Sinabi ng isang mataas na opisyal na ititigil na ng nasabing milisya ang mga operasyong militar nito laban sa Israel. Yan ay bilang bahagi ng pagsuporta nito para sa Gaza at nangakong hindi makikialam sa mga pagbabagong politikal sa Syria. Ang pahayag na ito ay bahagi ng isang dialogo sa pagitan ng dalawang panig, kasabay ng mga panawagan mula sa local at international organizations na buwagin na ang mga armadong grupo sa bansa at isuko ang kanilang mga armas sa estado. Ayon pa sa nasabing opisyal, nagpasya ang mga paksyon na wag nang makialam sa mga usapin sa Syria at magmasid na lamang sa sitwasyon habang hinihintay ang mga patakaran ni President Donald Trump, partikular ang tungkol sa mga plano niya sa Middle East at sa Iran. Dagdag pa nito, binigyan daw sila ng Iran ng kalayaan na magpasya tungkol sa mga usapin sa Syria. Dagdag pa ng grupo na ipagpapatuloy nila ang paglaban sa Israel hanggang sa magdesisyon ang Israel na itigil na ang pag-atake nila sa Gaza at ang mga banta nila laban sa Iraq. Ang Islamic Resistance sa Iraq ay isang bagong alyansa na nag-ooperate noon pang nakaraang taon. Binubuo ito ng ilang mga veteranong milisya na sinusuportahan ng Iran gaya ng Kataib Sayyid al-Shuhada, Hezbollah Brigade sa Iraq, Al-Nujaba, Ansar Allah al-Awfiya at Al-Imam Ali. Nagsasagawa sila ng ilang drones at missile attacks mula sa Iraq at Syria noon pang nakaraang taon, at kilala ang organisasyon sa pag-amin sa ilang mga pag-atake sa Israel gamit ang mga missiles at mga drones. Kung minsan ay naglalathala rin sila ng mga video sa pagla-launch ng mga missiles na ito. Maraming pagkakataon na hindi umabot ang kanilang mga drones sa target o di kaya'y nai-intercept ang mga ito. Pero may ilan din na naging matagumpay na makapasok sa airspace ng Israel at nagdulot ng malalaking pinsala. Ilan sa mga napatay ng pag-atake ng Iraqi Resistance Group ay sina Sergeant Daniel Aviv Haim Sofer at Corporal Tal Dror na parehong 19 anyos lamang. Sinisikap umano ng pamahalaan ng Iraq na iiwas ang sarili nila na masangkot sa nagaganap na alitan sa rehiyon. Pero nabigo silang pigilan ang mga pag-atake na nag-umpisa sa kanilang bansa, ganon din ang iba pang aktibidad ng mga armadong grupo doon. Humiling din ang pamahalaan ng Iraq sa Estados Unidos na pigilan ang Israel na gumanti sa mga atake ng mga terorista sa Iraq. Ayon sa Foreign Ministry ng Iraq, alam ng Amerika ang posibleng mangyari kapag umatake ang Israel sa Iraq at nangako sila na makikipagtulungan. 4 na source din mula sa mga militanteng grupo ang nagsabi na nagbigay babala ang mga grupong Hezbollah Iraqi at Al-Nujaba Brigade sa gobyerno ng Iraq na wag silang pigilan sa pag-atake sa Israel hanggang ang Israel ay hindi humihinto sa pag-atake nito sa Gaza at Lebanon. Ang isyong ito ay nagdulot ng pagkakabahabahagi sa liderato ng Iraq na majority ay sumusuporta sa labanan sa Palestina at itinuturing na kalaban ang bansang Israel. Nagkakaiba-iba lang sila sa lawak ng involvement ng Iraq sa regional conflict. Ang Islamic Resistance sa Iraq ay hindi lamang kumikilos laban sa Israel. Ang mga puwersang US na nasa mga base sa Iraq at Syria ay isa pang target ng mga ito.
Nais nilang palayasin ang puwersa ng Estados Unidos sa Iraq at sa mga nakaraang buwan may mga ulat na lumabas na umuusad na ang usapin sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iraqi government hinggil sa petsa ng pag-alis ng mga puwersang Amerikano mula sa bansa. Ngayon ay patuloy pang bineberipika ang ulat na ito. Mayroon kasing mga nagsasabi na nais lamang patahimikin ng gobyerno ang mga militante na laging nagbabanta kapag hindi sila nakakakita ng pag-usad tungkol sa issue ng mga Amerikano. Sinasabing umaatake rin ang grupo sa mga Amerikano sa Iraq kapag may mga ulat ng pagsuporta ng US sa mga military campaign ng Israel. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.